Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? Sa Don Mar TV, like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, marami pa rin dito ang hindi pa nakasubscribe sa akin. Mag-subscribe na po kayo sa Don Mar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Atin ha? Alam nyo mga kaibigan, mga kaloyalista at lahat ng mga kaloyalista? Mga loyalista pala, hindi kaloyalista. Mga loyalista, mga DDS, mga ka-DDS. Yan ang mga ka-DDS. Alam nyo, alam ko meron mga nanonood dito na mga supporter ng Marcos. Ito lang yung masasabihin ko sa inyo. Ang breaking news po ito, alam namin kung anong ibig sabihin ni Bongbong Marcos. Gusto niyang ipahinto itong impeachment na kumakalat ngayon na gumagalaw na itong administrasyong ito para lang i-impeach si BP Sara. Bakit natakot si Bongbong Marcos dyan sa impeachment na yan? Yan ang malaking tanong. Kasi alam ni Bongbong Marcos na kapag ma-impeach si BP Sara, there will be a big tendency na mag-people power. Ngayon nga nag-people power na ngayon Kung makikita mo sa EDSA, ang mainstream media na hindi sana nila ito binalita na ng mainstream media na unti-unti nang dumarami ang mga nasa EDSA. Hindi pa yan naka-impeach si BP Sara pero grabe, dagsa ng mga tao. Kung ako, nandun lang ako sa Maynila, pinuntahan ko na yan kaagad. Paano? Nandito kami sa Visayas. Pero pagkatapos ng bukas siguro, hindi naman ako busy, nagpaplano kami na pumunta kami dyan. Okay? Ayoko lang banggitin when. The right timing yung gusto kong pumunta ako. No? Mag-ano na lang kayo, magtataka na lang kayo na pumunta na ako doon. No? Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin ito. Bakit siya natakot? Alam niya na si Vice President Inday Sara Duterte, malinis itong nagtatrabaho sa gobyernong ito. Alam mo yan, Bongbong Marcos. Kaya takot ka. Alam mo na si Vice President Inday Sara Duterte, biktima dito sa pamumulitika ng pinsan mo. Nagmatino siyang nagtrabaho. Yung confidential funds mo galing sa inyo, binigay nyo kay VP Sara. At yung confidential funds na yan is already calculated kung saan yan igagasta. Kung nangungurakot si VP Sara, sana bilyones ang kanyang kinurakot. Pero ito hindi. Million lang ito kasi nakalaan na itong pondo na ito sa mga allotted na mga dapat igasta para sa kalaban ng gobyerno. Dito ka magtataka Bakit? Itong confidential funds na kay liit-liit compare dito sa mga budget ng mga flood control, budget ng mga kung ano-anong mga... Oy, Kuya Randy TV, maraming salamat po sa pakape po ninyo, okay? Maraming salamat, Kuya Randy. Ayan. Magtataka ka dito. Kasi sobrang liit yung 125 million, tapos hearing kayo ng hearing dyan na mas meron pang importanteng dapat i-hearing natin. Di ba? Kumakalat ang mga di umano, itong mga kongresista sa loob ng House of Representatives, bilyones po ang mga pera na gustong tanungin ng taong bayan na saan napunta. Pero itong 125 million, pinipigilan nila. Hinihiring nila kasi takot sila ni VP Sara. VP Sara, alam ko,
itong si Marcos Jr., alam niya na nanalo siya dahil kay VP Sara. Nanalo siya dahil si VP Sara po, maraming supporters. Yang 32 million na yan, kapag ma-impeach si VP Sara, yan ang ikinatakot ni Bongbong Marcos. Sige, itry nyong ipa-impeach si VP Sara. Try nyo. Kaming mga kliyente ng gobyernong ito, kami at taong bayan, kami yung bumoto, pinili namin yan si VP Sara. Tapos, kayo mismo dyan, mga, kayo mismo, Kuya Randy, nagpakulay ka na naman. Thank you, Sir Donmar, and God bless. No problem, Kuya Randy. Thank you very much. Meron akong pamasko kay Kuya Randy, nagpapakulay. Lumiliwanag yung ating chat box. Thank you, Kuya Randy TV. Thank you. So, si Bongbong Marcos po, ayaw niyang matulad kung ano yung nangyari sa kanyang tatay. Siguro, duda ako dito merong nakapag-advise kay Bongbong Marcos na, Sir, mukha yatang hindi maganda itong ipapa-impeach natin si VP Sara. Kasi sa social media po, galit na galit po ang mga taong bayan. If you try to check the social media, yung speech, official statement ni Bongbong Marcos, grabe ang mga reactors ng mga nanonood. Imagine 100,000 yung mga nanonood sa kanyang video si Bongbong Marcos. Pero halos 70,000 yung tumatawa, pinagtawanan siya. Tapos mga halos 5,000 rin yung mga angry sa kanya. At mga bad reaction. Kita mo doon sa ilalim, puro comment, bangag. Hindi na kami naniniwala sa inyo. Siguro ang Malacanang naalarma sila dito. Naalarma sila na kapag patulan natin itong impeachment ni VP Sara, baka maaga tayong mawala dito sa Malacanang. And that is true. Bongbong Marcos. Kasi ngayon, feeling ng taong bayan, inaapi na ninyo masyado si VP Sara. Inaapi na, tinapak-tapakan na si VP Sara. Yung video na nandun sa ambulance si VP Sara na malapit nang mauntog yung ulo ni VP Sara. Nasabi talaga ng taong bayan, nakita yun lahat ng taong bayan nakita nila lahat. Grabe, ganito na ba ang turing nyo sa Vice President? Itong PNP, it's very obvious na inutusan ng Administrasyong Marcos. And remember, baka nakalimutan nyo, Vice President yan, second highest ranking official. Siguro, sa galit ng PNP, yung nandun sa video, gusto na niyang i-close yung ambulance na muntik nang mauntog sa ulo si VP Sara. Tapos sila pa ang may gana na kasuhan si VP Sara na tinulak raw, sinigaw-sigawan raw. Now, i-prove ko yan sa inyo na kayong mga PNP, maling-mali po na nagrereklamo kayo na kinasuhan nyo si VP Sara. Kasi kitang-kita po sa video, never kayong tinulak ng mga security ni VP Sara. Trabaho nila yon na protektahan, mandato yun nila na protektahan ang Vice President. Mandato nila na hindi masaktan ang Vice Presidente. Kayong mga pulis, alam nyo, hinatid na si Zulaika sa ambulance, nagbida-bida pa kayo. So, syempre, anong gagawin ni VP Sara? VP Sara galit na sa mga pulis na nandun. Hindi lahat hindi lahat ng pulis. Yung pulis lang nang nandun sa ambulance. Nagalit na siya. Kasi it is a state of emergency na yung sitwasyon. Pero pinipigilan ng mga PNP. Kaya galit si VP Sara doon sa PNP. Ngayon, yung PNP, pilit na pumapasok doon sa ambulance. Ginano ng kanyang yung hindi yan tulak yung tulak is pa ganun. Tinanon, parang tinapik na alis ka dyan. Because trabaho nila yan. Yang mga security ni VP Sara, yung mga escorts, trabaho nila yan na
walang makalapit sa Vice President kasi tumaas na nga yung tension doon. Okay? So, ang ginawa nila, kinasuhan nila si VP Sara, pagkatapos, tinanggalan pa ng mga bantay si VP Sara, mga security. Tinanggalan pa. Okay? Kumakalat yun. Binalita yun. Pero si VP Sara, wala ha. Hindi mo makitang nagre-reklamo. Okay? So, si VP Sara ngayon, sinagot naman niya ang lahat ng mga, kung ano ang mga sinasabi nitong administrasyon na ito. Kaya si Bongbong Marcos, takot na takot, ma-impeach si VP Sara. Sabi pa nga ni VP Sara, ipapakita ko mamaya yung video na yan, sabi ni VP Sara, if I will be impeached, and that's my destiny, and I will end kung ma-impeach si VP Sara. She did ano yung dapat gawin. Ginawa niya ang lahat kung anong dapat niyang gawin. Hindi niya mapipilit ang taong bayan o ang itong gobyernong ito. Kung talagang i-impeach nila, good luck na lang kay Bongbong Marcos. So siguro, meron sigurong naka-advise kay Bongbong Marcos, Sir, hindi na ito tama. Kasi po, sa social media, galit na po ang taong bayan. Natakot siya. Alam niya yan. Natakot siya. Hindi niya pwedeng ma-impeach si VP Sara kasi kapag ma-impeach si VP Sara, mapipilitan si Bongbong Marcos na pumili ng Vice President. So si Bongbong Marcos, kung wala na si Vice President Sara, pipili yan kung saan siya pipili. Sa lower house ba o sa taas, sa Senado. So, syempre, sino nandun sa Senado? Si Escudero. Sino ang nandun sa House? Si Speaker Romualdez. So, obviously, sino ang pipiliin? Huwag na tayong magbulahan. Martin Romualdez. Kaya ngayon, si Martin Romualdez, yung House Speaker, House of Representatives, gusto na nila mapadali itong impeachment ni VP Sara kasi atat na nga itong buwaya na itong maging Vice President. Kasi after his Vice President ito, akala niya presidente na susunod nito. Atat na ata si buwaya, si Tamba, atat na. So si Bongbong Marcos, inalyze niyan, mag-appoint ako eh. Kung i-appoint na ko si Martin Romualdez, mas lalong gugulo ang Pilipinas. Talagang magugulo kapag ma-impeach si VP Sara. Ako sa totoo lang, I want Bongbong Marcos to resign kasi gusto natin na matugunan yung mga totoong problema ng Pilipinas. Pero hindi yan ganyan kadali. Kasi si Bongbong Marcos ayaw rin niyang mag-resign. And at the same time, tama rin, hindi siya pwedeng mag-resign dahil binoto siya ng taong bayan. It will be unfair on the part of Bongbong Marcos na ganon-ganon na lang siyang mag-resign. Pero kung wag na tayong magbulahan, wag na tayong magpa-as if, no? Ako gusto ko talagang mag-resign si Bongbong Marcos. Pero, syempre, meron namang supporter si Bongbong Marcos, magagalit rin yun. It will be also unfair sa kanilang part rin. Di ba? O sige, given that unfair. Ngayon, meron pang 3 taon si Bongbong Marcos. Meron pang 3 taon si VP Sara. Pero, nakasalalay po. Nakasalalay po ang kalagayan ni Bongbong Marcos sa kalagayan ni VP Sara. Kung ma-impeach si VP Sara, goodbye Marcos. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Kung ma-impeach si Bongbong Marcos, kung ma-impeach si VP Sara, goodbye rin Bongbong Marcos. Kasi wala kang magagawa, Bongbong Marcos. Ang taong bayan po ang masusunod. Alam ninyo, kung ano yung ginawa ni VP Sara, alam ninyo kung anong ginawa ng asawa mo,
alam ni Bongbong Marcos anong ginawa ng House Speaker Martin Romualdez, alam nyong lahat na si VP Sara ay gusto nyo talagang gipitin dahil sa pamumulitika. Hindi po ganyan. Kasi if ganyan po ang mangyayari, taong bayan mismo ang kakaladkad sa inyo dyan sa Malacanang kung ganon. Kalad ka rin kayo kagaya ng ginawa ng tatay mo. Imagine, yung patungkol po dito si VP Sara na gurgor issue. Imagine itong Malacanang, itong administrasyon, takot na takot sila. Hinigpitan raw ang security ni Bongbong Marcos. Hinigpitan nila dahil sa statement ni VP Sara. Hinigpitan nila ang security ni Bongbong Marcos. Natakot raw sila, nagpanik sila dahil sa statement ni VP Sara. Ano ba yung statement ni VP Sara? Ang statement po ni VP Sara, kung magurgur siya, magre-revenge siya na ipagurgur niya itong tatlo. Yon ang konteksto Pero, hindi nyo ba, kayong mga PNP, kayong mga taga-Malacanang, kayong mga taga-House na naalarma dyan sa gurgur issue na yan, hindi nyo ba inisip na si VP Sara dapat rin higpitan ang kanyang seguridad? Di ba? Walang mangyayaring gurgur dito sa tatlong mga buhaya na ito, walang mangyaring gurgur kapag hindi magurgur si VP Sara. Pero bakit si Bongbong Marcos ang hinigpitan ninyong security? Di ba? Ang tanong, meron ba talagang magpagurgur kay VP Sara? Yan ang tanong Totoo ba itong mga sinasabi ni VP Sara na meron siyang death threat? Siyempre totoo. Totoo yan. Kasi kapag magurgur si VP Sara, hindi na siya makapag-revenge. Di ba? So nagbilin siya ng isang tao. Yan ang sabi niya. Ngayon, bakit ganito ka-unfair? Bakit hindi nyo higpitan rin ang security ni... Dapat nga, maghigpit kayo ng security kay VP Sara. Di ba? Sabi pa nga ni VP Sara, nakakahiya itong mga NBI, itong mga pulis na wala silang na-receive. Merong death threat si VP Sara. Ngayon, nagtatanong kaming taong bayan nagtatanong kami, kaya ba hinigpitan ang seguridad ni Bongbong Marcos? Kaya ba hinigpitan ang seguridad ni Bongbong Marcos dahil kapag magurgur si VP Sara, magurgur rin itong tatlo? So, siguro, bago nyo hinigpitan ang security ni Bongbong Marcos, siguro totoo itong sinabi ni VP Sara. Di ba? Na may gustong magpagurgur sa kanya. Ang tanong, sino ang gustong magpagurgur sa kanya? Nagtatanong ang taong bayan, sino ba ang gustong magpagurgur kay VP Sara? Itong unang tanong, hindi ba itong tatlo ang magpagurgur? Itong tatlo, ito ba yung magpapagurgur ni VP Sara? Kaya hinigpitan ang security nitong si Bongbong Marcos? Ganito ba? Yung analysis ko ito higpitan natin ang seguridad ng presidente, ng First Lady at ni Martin Romualdez. Higpitan natin ilang mga security nila. Kasi magurgur si BP, kung magurgur si BP Sara, magurgur itong tatlo. May magurgur sa tatlo. Bakit hindi nyo unahin na protektahan ang ating Vice Presidente? Kung protektahan nyo ang Vice Presidente, that means, itong tatlo, hindi po ito magugurgur. Di ba? Nakuha nyo ang logic?
Si VP Sara po, wala po siyang ibang pagbibintangan kundi itong tatlo. Kaya nga, nagbili na siya. Okay, sa kanya yan galing ha. Sa kanya yan galing yung statement na yan. Ini-explain lang natin, ina-elaborate lang natin. Oh. So, kung hindi nyo ipagurgor si VP Sara, di peaceful tayong lahat. Walang gurgor na mangyayari. Okay? So, bakit kayo na-alarma? Bakit kayo humigpit ng seguridad ni Bongbong Marcos? Unahin nyo munang higpitan ang security ni VP Sara, parang walang gurgor ang mangyari. Yun ang totoo. Di ba? Sabi nga ni VP Sara, wala na po akong trust lahat. Itong gobyernong ito, wala na po akong tiwala. Mahirap na magtiwala ngayon. Yung presidente nga, na siya yung nagpapanalo dito sa presidente. Di ba? Oh, tinabla pa siya. Ha? Trinahidor pa siya. Di ba? Oh. Let us check ha kung ano po, ha? Oh, marami pong nasabi, so true po, correct. Ayan. I-check natin ha. Ano po ang reaksyon ni VP Sara dito? Okay? Ito, VP Sara. Ayan, mahal ka namin, pasok. Natanggap na ni Vice President Sara Duterte ang sapina na ipinadala ng National Bureau of Investigation. Ngunit ayon sa pangalawang Pangulo, hiniling nila na ma-reschedule ang imbitasyon dahil may conflict ito sa pagdinig sa Kamara sa Biyernes. Priority anya niya ang pagsuporta sa mga personnel ng OVP at sigurado siyang hihilingin din ng mga mambabatas ang presensya niya sa araw na iyon. I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa. So hindi po kasi binigyan na siya ng kaso. Sabi niya hindi ko muna yan haharapin. Kasi yung priority po ni VP Sara, itong mga tauhan niya, hearing ng House of Representatives. Okay? Klarong-klaro yan ha. Nawanan naman ni VP Sara ang mga alegasyon laban sa kanya na grave assault at posibleng paglabag sa anti-terrorism law. Muli niyang iginiit na ito ay isang harassment at oppression laban sa ito yung nakakagalit. Yung anti-terrorism law, gusto nilang i-apply ni VP Sara. Ang tanong, terorista ba itong si VP Sara? Kaya nga, nabanggit ni VP Sara ang patungkol kay Teves. Kung ano yung ginagawa nila kay Teves noon, gusto rin nilang gawin ni VP Sara ngayon. Itong si Teves, itong si VP Sara, hindi naman ito mga terorista, di ba? Tapos, meron tayong mga government officials na mga convicted, nakalink dito sa mga kalaban ng gobyerno, sila pa yung bida. Itong mga matino nating mga government officials, sila pa ang nadidihado. Kaya nga, ang taong bayan, sobrang galit na po. Di ba? Itong administrasyong itong Marcos, wala na talaga. Sablay. Sobrang sablay, nakakagalit ng taong bayan. Kanya at pinipilit umanong bigyan ng ibang pakahulugan ang kanyang mga naging pahayag. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang ginagawa sa kanya ay katulad ng ginawa kay former Congressman Arnie Teves. Itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. Sige, i-recall natin ha. Kasi itong anti-terrorism law, in-apply ito kay Teves at ni VP Sara ngayon. I-a-apply pa nila. Ngayon, ano ba ang ginawa nila kay Teves noon? Di umano, tinaniman ang bahay ni Teves. Yun ang sa balita, di ba, noon? Tinaniman ang bahay ni Teves ng mga authorities. Tinaniman nila ng mga jaril, kung ano-anong mga tinanim nila para magmukhang malaking kasalanan itong si Teves. Hindi ko kinakampihan si Teves ha, yun po ang nangyari. Tapos,
kinasuhan si Teves. Balita ko, si Teves, naabsuelto raw lahat ng kaso na yon. Hindi raw totoo talaga yon na merong jaril sa kanyang bahay. Nakita doon na talagang tinaniman raw. Okay? Di umano. Yun ang nakalap kong mga informasyon. I cannot confirm that. Pero, na-connect ko kasi na mukha yatang totoo yung bali-balita na tinaniman talaga si Teves. Kasi ito na yung sinabi ni VP Sara na gusto rin, may gusto rin na posibleng papasukin ang lahat ng mga kung saan po yung mga bahay siguro ni VP Sara o kung ano-ano mang mga properties niya na pwede rin taniman para magmukhang kasalanan si VP Sara. Okay? Ang tanong, sino ang sino ang gagawa niyan? Eh di, pareho lang kay Teves. Okay? Kaya, alam yan ni VP Sara. Alam niya ang mga pangyayari. Alam niyo ba kung bakit? Nung time na si Teves ay ginanya nila, gabinete pa ni Bongbong Marcos si VP Sara. So I know for sure na si VP Sara, alam niya itong galaw na ito. Di ba? Patuloy. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Binigyan diin pa ni VP Sara na siya ay isang abogado kaya alam niya ang kanyang ginagawa. Correct. Tinawag naman niyang nakakahiya ang Philippine National Police matapos ang pahayag ng PNP na hindi nila alam ang mga banta laban sa Actually, tama si VP Sara dito eh. Nakakahiya po ang mga pulis o NBI. Bakit binabaliwala ninyo itong merong death threat ang isang vice presidente? Kasi ang statement po ng PNP at NBI, wala po kaming informasyon at natanggap na merong death threat ang vice president. Wala po silang Hindi sabi ni VP Sara, ganyan po ka unproductive itong PNP ngayon. Iba yung sa noon ha. Hindi sila nagtatrabaho. Imagine ha, kung merong mangyari sa vice president at sa president, kayo yung kayo yung mananagot dito. Bakit mas alam pa ng vice presidente na may death threat siya, sa inyo wala lang? Ang tanong, nagtatrabaho ba kayo? Kaya nga tinawag kayong nakakahiya eh. Nakakahiya kayo. Meaning, ang vice presidente nga, wala silang alam sa death threat ng vice presidente, itong PNP. How much more kaming taong bayan na kayong mga PNP at NBI, kayo yun magpuprotekta sa aming taong bayan. So meaning to say, itong gobyerno ni Marcos, itong administrasyong ito, nakakatakot po ito. Dahil hindi na po tayo maka-assure na itong mga PNP na ito ay tunay na makapagprotekta sa taong bayan. Paano kung lulusubin tayo ng kalaban ng gobyerno? Wala kayong alam. Di ba? Ini-example ko lang yan. Ang tanong ng taong bayan ha, kasi kami yung nagpapasweldo sa inyo, taxes yan, pera ng taong bayan. Talaga po bang kayo'y nagtatrabaho ngayon? O sumusunod lang kayo sa utos ng taas dahil sinusuhulan kayo? Saan ba kayo ngayon? Nagserbisyo ba tayo sa taong bayan o tumatanggap lang tayo ng suhol sa taas? Nagtatanong lang ako. Torre, Marbil,
Di ba? Dapat, ang unang-una, kumampi kayo sa taong bayan. Pero, what you did, mas kinakampihan ninyo yung mga politiko. Dalawang pangulo. Dagdag pa niya pagpapakita umano ito ng incompetence ng pambansang pulisya. Giit naman ng Vice Presidente, seryoso ang mga bantang kanyang natatanggap at hindi isang laro-laro lamang. Plano naman ng Office of the Vice President na maghain ng kasong disobedience, robbery at kidnapping sa Philippine National Police. Magre-rest back rin si VP Sara kasi hindi po tama na sila lang yung kakaso. Magkakaso po si VP Sara rin. Kasunod ito ng nangyaring tensyon noong weekend sa Veterans Memorial Medical Center kung saan dinala si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez dahil sa panic attack. Nang tanungin kung may pag-asa pa bang magkaayos sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ayon kay VP Sara, I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang ito namang mga media, tanong ng tanong sila kung magka-okay pa ba sa ni Bongbong Marcos. Ngayon pa kayo magtanong dyan? Very obvious, ayaw na ni VP Sara. Really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Muli ring nabanggit ni VP Duterte si House Speaker Martin Romualdez at sinabing gustong mag-vice presidente nito. Alam naman ni VP Duterte ang umano'y impeachment case na inihanda sa kanya ng House of Representatives at ang kanyang reaksyon dito. Well, they can always try na mag-impeachment. They can always gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang correct, kasi kung ipapa-impeach nila itong si VP Sara, so mag-hearing na naman ito. So, pera na naman ang igagasta nito ng taong bayan. Kawawang bayan, sa totoo lang. Vice President, kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas na naman ng waldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako diba? ay... Dati ko, galing na yan sa bibig ni VP Sara. Pero yung hindi pa ito nasabi ni VP Sara, sinabi ko na sa inyo dito sa Donmar TV. Itong mga nangyayari ngayon na pamumulitika, hearing dito, hearing doon, impeachment kay VP Sara, disbarment ni VP Sara, ito yung diversionary tactics sa mga pangako ni PBBM na hindi po natupad. Huli ka na. Babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang... Okay? So, sabi ni VP Sara, kung ma-impeach siya, that will be the end. Diba? Kasi gusto nila ipa-impeach. Pero si Bongbong Marcos natakot na ngayon. Sinabi na ni Bongbong Marcos, please, stop yung mga kumakalat na ipa-impeach si VP Sara. Takot na si Bongbong Marcos. Ito naman yung nangyari sa NBI o sa PNP na gusto nilang kasuhan si VP Sara. Sablay rin. Papaliwanag natin bakit sablay itong ginagawa nila. Rescue. Ano ba to? Play. Nagsampa na ng reklamo ang PNP doctor na sinigawan at tinulak ni na Vice President Sara Duterte at ilan niyang staff sa kasagsagan ng paglilipat kay Attorney Zulaika Lopez itong weekend. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Si VP Sara po, ito yung inireklamo nila na sinigaw-sigawan raw sila. Ano yung sinisigaw ni VP Sara? Tama na, tama na, tama na. Hindi naman kayo sinigawan ng bad words. Malakas ang tension kasi emergency. Tapos, gusto nyong kasuhan si VP Sara dahil sumisigaw ng tama na, tama na. Baka nakalimutan nyo, ito po ay second highest ranking official of the land. Di ba? Bakit hindi na kayo gumagalang sa vice presidente in the first place?
Kayo po ang dapat kasuhan. Di ba? Pat kay Attorney Zulaika Lopez itong weekend. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. No, yun ang sinabi nilang tinulak raw. Na hindi naman yung tulak. Trabaho yan ng security ni VP Sara. Dahil tumaas na yung tensyon, dapat niyang protektahan ang VP kasi trabaho na yan. Mandate niya yan. Eh, BO-BO rin kayong mga PNP eh. Bumida! Huwag ka na bumida, sir! Oh, wag ka nang bumida, sir. Napahiya siya doon. Bida-bida ka eh. Oh, kagaya ka rin ni Tamba at ni Bongbong Marcos, bida-bida eh. Bida-bida ka. Wag ka na. Alis. Alis ka dyan. Wala kang magawa dyan. That's an emergency. Okay? Emergency yan. Dapat yan i-secure ang ating kalusugan ng dadalhin sa hospital. Ikaw wag ka nang mabida-bida. Police ka. You are there para bantayan ang mga kaguluhan. Hindi para barahin ang emergency ni VP Sara dyan. Di ba? Sa video na ipinresenta ng Philippine National Police kanina, kita kung paano... Oh, yun lang. Yun lang. Nakakasuhan na si VP Sara dahil doon. So, saan ang pipiliin ni VP Sara? Mapabilis itong pag-transport ng kanyang kanyang chief of staff o itong pulis na bida-bida? Eh, siyempre, ano ka talaga? Paalisin ka talaga? Itinulak at itinaboy ni na Vice President Sara Duterte Yan o, yan yung mukha na yan na bida-bida rin o. at ng head ng security niya na si Colonel Raymond Lachica at ang PNP doctor na inatasan dapat sumama sa paglilipat kay... Dapat ang ginawa niya, yung pulis na yon, dapat nakahinto lang siya dyan sa gilid. 'Di ba? Yung trabaho nyo, peace and order. Bakit, anong gusto mong, anong gusto mong lapitan doon sa loob ng ambulance? Bakit ka lumapit doon? Alam mong tumaas yung tensyon. Vice President yan. Lumapit ka lang sa area na yan at maghintay ka ng orders. Di ba? Ang hirap sa inyo, bida-bida ka, pumasok ka pa doon. Di siyempre, sinong hindi magagalit? Sabi na nga nila, ni VP Sara, hindi na po safe. Kasi kayo, inutusan kayo ng administrasyon. O kung sino, kasi under kayo sa mga sekretary ng Bongbong Marcos, di ba? O inutusan kayo. Sino ang kalaban ng Vice Presidente? Ang administrasyon. So, siyempre, tataas ang tensyon. So, alis ka dyan. Bida-bida ka eh. Bida-bida ka, sir. O, tapos kayo pa yung may ganang kumasok kay VP Sara. Attorney Zulaika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center noong Sabado. Kanina, personal nang nagsampa ng reklamo ang doktor na si Police Lieutenant Colonel Yan yung nasa dito. Yan ang magsampa ng kaso. Van Jason Villamor sa Quezon City Hall of... Feeling niya artista siya. Ang daming kamera pong nakaabang sa kanya. Masarap talaga yung feeling. Justice dahil sa nangyari. Tingnan natin yung kaso mo, uubra ba yan? Kasama ang ilang testigo, sinampahan niya ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion si VP Sara, Colonel Lachica at ilan pang tauhan ng Vice President yan ha, kinasuhan nila. OVP. Paliwanag ng pulis, hindi rin niya inasahan ang inasal ng bise at kanyang staff. Maayos naman daw nila itong kinausap. Okay naman po ako. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan in the performance of our duties. And Yes, alam namin sir na you are in the performance of duty. Pero hindi mo kasi alam sir ang mandato. Hindi nyo inisip ang mandato ng mga security ni VP Sara. Lumapit ka sa Vice Presidente eh. Di siyempre, tinapik ka ng ganon, alis dyan. Hindi ka tinulak. Okay? Trabaho po yan. Trabaho po yan ng security ni VP Sara to secure the Vice President. Kayo, sumusunod kayo ng orders sa inyong mga sekretary at inyong sekretary under kay Bongbong Marcos. Di siyempre, papaalisin kayo. Kasi yung Vice President at yung Presidente natin, hindi na maganda ang relasyon. Hindi mo yan inunawa. So itong pagkaso mong ito, sir, good luck na lang. Yun ang masasabi ko sa inyo. Kaya nga ang mga
Yan, dati ko na yung in-advise sa inyo mga kapulisan eh. Huwag kasi kayong sunod-sunod sa utos nitong mga politicians na ito. Kayo yung madidihado dito. File kayo ng kaso, akala nyo makakalusot kayo dito? Hindi. Gaganti rin ng kampo ni VP Sara ang kakasuhan ka. Kasi ikaw yung kawawa dito. Nagitna ka. Ngayon, pagkatapos nitong si Bongbong Marcos at si Rimulya o kung sino mang head ninyo dyan, hindi yan mananatili sa pwesto. Di ba? Hindi all the time na nanatili sa pwesto yan, sir. Kaya kawawa ka. Panahon na ikaso ito kakasuhan ka ni VP Sara. Panahon na ikakaso ito, di natin alam, ikaw, hindi ka na natutulungan sa mga politicians na ito. Pabayaan ka na nila. Kaya ikaw yung kawawa dito. Kung ako pa sa inyo mga kapulisan kayo, ang una ninyong tulungan, protektahan, taong bayan. Protect the Filipino people, not the politicians. Wala. Hindi yan mananatili sa kanilang upuan, sa kanilang pwesto. You obey orders, but see to it, you have to prioritize the people, taong bayan. Oh, sinong kawawa dito? Ikaw yung magiging kawawa dito. Tingnan nyo. Then naging ganun pa. Ayon naman sa Quezon City Police District, patunay raw ang I think sumunod siya sa utos siguro sa mga Department of Justice. Ang Department of Justice is under the administration, di ba? Oh, what if hindi na presidente si Bongbong Marcos? Kawawa kang pulis ka. nila ng reklamo na wala silang sinisino. Nobody is above the law. Kung meron paglabag, ay ating kasampan ng kaso. Sa ngayon, wala pang tugon ang kampo ng Vice Presidente. Ang tanong dyan, kung lumabag sa batas si VP Sara, ang tanong, kayo ba po ay hindi lumabag? Yan ang tanong. Kasi kung lumabag si VP Sara in some issues, ang tanong sa inyo, lumabag rin ba kayo? Kasi may video. Bulat-lat yung mga video, ang daming ebidensya. Diba? O good luck na lang sa inyo. Sa isinampang reklamo ni Villamor, habang ang PNP naman, kumpiyansang kakatigan ng korte ang inihaing reklamo laban kina VP Sara. The Vice President is an impeachable officer. She is not. Yan gusto na niyang iuntog ang ulo ni VP Sara? Hindi eh. Yun ang nakikita natin eh. Malapit mauntog ang ulo ni VP Sara. Immune from suit. No, based on several... Tinuduro-duro nyo pa. Vice President, second highest. Grabe. Nakakahiya ang Pilipinas dito. All eyes are watching us. Lahat ng mga... The United Nations is watching us. Lahat ng mga bansa nakatutok sa atin. Tapos, nakakahiya. Ganyan lang ang turing nila sa VP Sara sa Pilipinas. This is kahihiyan po ito sa administration ni Bongbong Marcos. There are no... Kitang-kita ang ebidensya paano nila nilaro ang politika. Express provision from the Constitution, no? And from the statutes. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam. Di ba? So, alam nyo, sa totoo lang, galit na po ang taong bayan. Galit na po ang taong bayan kasi nakikita po ng marami ng mga vloggers, marami na pong mga leaders na nagsasabi na magtipon-tipon na sa EDSA. Hindi ako, one of these days, kung meron akong oras, kasi may pamilya ako dito, pupunta talaga ako dyan. Hindi lang ako magsasabi when. Kasi hanggang bukas, busy pa naman ako bukas, kasi nagtuturo tayo, teacher tayo. So, hindi ko basta-bastang iiwan dito yung mga trabaho ko. So, eto lang. Kumakalap na ngayon sa social media na marami na pong taong nagrereklamo sa administrasyong ito. Mulat na sa katotohanan ang taong bayan sa mga pangako nitong administrasyong ito na hindi po natupad. Mulat na sa mga taong bayan ang mga korupsyon ng ilan ng mga ating mga government officials. Ang korupsyon po ay hirap yan patunayan. Kasi po,
Alam na nila kung papaano. Yan ang tayong taong bayan kawawa eh. Alam nila paano laruin ang pera ng taong bayan. To the point na sila rin. Wala nang mag-fight para sa taong bayan sa ginawa nila sa pera ng taong bayan. Hawak nila ang pera ng taong bayan. Hindi na natin sila makokontrol kung paano nila igasta ang perang ito. Huwag kayong magpalinlang dyan sa mga ayuda-ayuda na yan. Dahil yung ayuda na yan, ginamit yan para maging government official sila ulit sa susunod na eleksyon. Oy, Mike the Travelers, thank you po sa pakulay po ninyo. Thank you, Sir Mike, thank you. So, kaya, ang analyze ko, kaya pinahihinto ni Bongbong Marcos itong impeachment na tinatrabaho ng ilan ng mga officials natin kasi takot na takot po itong si Bongbong Marcos na kapag ma-impeach si BP Sara ay hahantong sa people power at makakaladkad na naman kayo palabas ng Malacanang. Kagaya ng tatay mo. Bongbong Marcos, sa totoo lang, ang dami pong dismayado sa gobyerno mo. I'm speaking in behalf of the taong bayan because the freedom of expression, hindi yan masama. We can always express ang kakulangan ng gobyernong ito, ang mga ginagawa ng gobyerno ito, we can always express. Pero wag po tayong magrebelde sa gobyerno. Okay? Yun ang mga ibinilin po ng ating former President Duterte. Hindi tayo magre-rebelde sa gobyerno, pero pwede tayong magre-reklamo sa kanilang mga ginagawa at yan po ay ginagawa natin ngayon. Okay? So, yun lang po. I hope this will put into situation na makarealize ang gobyernong ito, itong administrasyong ito, na hindi po tama ang inyong ginagawa. Pero if you will insist on doing things na ikakagalit ng taong bayan, good luck na lang sa inyo. Okay? So guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa pinag-usapan natin. Mag-comment kayo sa comment section. Pag-usapan natin yan doon. Okay? Like and share this video para kakalat. And subscribe yung mga hindi pa nakasubscribe sa Don Mar TV para always kang updated dito. Okay? See you in my next video. Have a great day and have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.